Kumusta mga kabiyahe? Sa pagpatuloy ng hidwa ang Israel laban sa Hamas ay patuloy rin naghahasik ng lagim ang mga pirata sa karagatan. Hindi rin sila tumitigil sa pagpamamerata at pagbubomba sa mga barkong nagdadala ng mga produkto. Kaya naman pinakalat ng mga iba't ibang bansa ang kanilang warship sa karagatan, lalo na sa Red Sea at lalo na sa pagitan ng Yemen at Africa. Sa makipot na daan, doon kasi dumadaan ang mga barko na nagdadala ng mga produkto. Kaya naman madali nilang mapirata ang mga barko na dumadaan dyan sa lugar na yan. Kasi makipot at malapit lang sa kanilang area. Kaya pinaigting ang pag-iingat ng mga crew. Kaya nagkandak na rin kami ng drill. Unang-una ang ginawa namin ang anti-piracy drill. Kasi kung sakasakaling sumalakay ang mga pirata, alam namin kung anong ang gagawin namin sa bawat isa. Ang pangalawa ng ginawa namin, ang fire drill. Kung sakasakaling may sunog o may sumabog, alam namin kung saan kami pupunta o ang dadamputin namin para pamatay sunog. Kaya ginawa na rin namin ang pagbaba ng lifeboat. Kung gaano kabilis namin maibaba o may sakay ang mga pasahero sa loob ng barko kung sakasakali mag-abandon ship. Kaya hindi biro ang nasa karagatan. Ang kalahating katawan mo ay nasa hukay na. Lalo na ngayon, matindi ang hidwaan ng gera sa Hamas at saka Israel. Sumama pa tong Houthis. Grupo ng Houthis ay malubhang mapakapanganib, mahahabang baril ang mga bitbit. Kung nakikita nila sa mga radar nila na may tumatawid ng mga barko, binubomba nila ito. Kung hindi naman binubomba, sinalakay ng mga tauhan nila. Kaya hino-hostage. Kaya maraming nabalitaan nyo na hino-hostage ang mga barkong dumadaan dyan. Kaya pinadala ng mga iba't ibang bansa ang mga warship nila pinakalat sa Red Sea, lalo na sa pagitan ng Yemen at saka Africa. Makipot ang daan dyan, madali nilang salakayin kung sino mang dumadaan dyan, magdadala ng mga produkto papunta dun sa kabilang bansa. Ang pagbaba ng lifeboat ay di basta-basta. Kailangan alam na alam mo kung ano ang gagawin mo sa bawat kilos, dahil isang pagkakamali, disgrasya ang abutin ng mga pasahero. Kaya naman pinaigting ang pag-practice. Hindi lang kayo 2 beses sa isang buwan mag-drill, 3. Kung baga laging ma-refresh ang mga dapat gawin sa bawat oras. Kasi hindi mo alam kung kailan sasalakay ang mga piratang yan. Kaya pagdating ng gabi, sarado na lahat ang mga pintuan. At may gwardiya sa gabi sa bridge nakamonitor kung mayroon mang lalapit sa amin. Bago tayo matapos, shoutout nga pala sa TAB Friendly Bikers at saka sa mga nagra-ride dyan. Keep safe po. Kay attorney, shoutout sa lahat ng nag-birthday dyan, happy birthday. At shoutout na rin sa Dong IB community, sa lahat ng leader dyan, shoutout sa inyo Ma'am Che, thank you po. Kaya tinisting na rin ang lahat ng equipment sa loob ng lifeboat. Kaya sa awa ng Diyos, gumana lahat. Kaya pag emergency, walang posible. Lakasan lang ng loob. Kaya isama niyo na rin kami sa inyong bawat panalangin. Maraming salamat sa inyong mga kabiyahe. At sana'y huwag kayong magsawa sa subaybay sa ating mga biyahe. Marami pa tayong matutuklasan sa bawat biyahe natin ng ating buhay. Dahil malapit na tayong matapos sa ating mga drills, syempre may kainan, may handaan dun sa baba. May ihaw-ihaw na naman ulit. Sabado nights na naman. O tara na, kainan na. Hanggang sa susunod na pagkikita. Paalam mga kabiyahe. God bless all. At sa muli ng ating paglalakbay, bye-bye. O Jollibee na, kain na, tantara, arat na mga kabiyahe. Bye. Sa nagugutom dyan, kain na. Kuha lang kayo dyan, bayad na yan, huwag kayong mag-aalala. Binayaran ko na yun.
Tara na. Huwag na yung mahiya. Yung galing sa ride dyan. Alam ko yung gutom na kayo dyan. O, tara. Dito na.